What's up mga idol? Sa video na ito ay kakaiba po ang sira na gagawin natin ngayon. Dahil nakailang LCD na ang may-ari nito mga idol, palagi daw nababasag at buti na lang dala niya yung dating original na LCD nito na ang problema hindi nagtatouch. At nung pinagawa niya dati mga idol dahil nabasa at hindi nagtouch, pinalitan agad ng LCD. Unang palit gumastos daw ng 2.5 at ito yung problema ng LCD niya mga idol. Nakita ko na may mga kalawang sa LCD connector. Kaya yun po yung cost kaya hindi nagtatouch. Kaya gagawin natin mga idol, i-check natin kung gumagana pa dahil tinanggal na ito at AMOLED LCD to, kunting pagkakamali pwedeng masira. At ito po yung pinalitan na LCD mga idol na basag kaagad. So nakailang LCD na to mga idol, nakatatlo at ang laki na po ng ginastos ng may-ari. Kaya naghanap siya ng pwedeng gumawa sa screen niya na hindi nagtatouch. At sabi niya nung tinanggal naman daw ito, di nahandahan dati kasi pwede pa daw mapakinabangan. At tingnan natin kung may display pa mga idol dahil napaka-sensitive po talaga ang mga LCD kapag tinanggal. Pwede pong bumigay. At ayan mga idol, kitang-kita naman po yung kalawang sa connector. So possible mga idol na may putol na linya dito at hindi ginawa noong unang gumawa. Pinalitan kaagad. Gusto easy money. At ayan, i-open natin. Tingnan natin kung mag-display pa ba. Buti na lang mga idol, good pa ang LCD. Hindi po natuluyan dahil napaka-sensitive ng mga screen lalo na kapag AMOLED. Konting pagkakamali mo lang dyan, mabitak po lang kunti ang gitna niyan ay blackout na. Ayan mga idol, ito po yung problema ng original LCD niya. Hindi po nagtatouch, wala pong reaction. Kaya ito po yung gagawin natin ngayon mga idol at sana magawaan pa natin ng paraan. Ayan, kahit saang party po ng screen niya, wala talagang reaksyon kapag itouch mo. Kaya ayan mga idol, subukan po natin ito gawin na hindi natin papalitan ng bagong LCD dahil nakailang LCD na nga ito. Una, gumastos ng 2.5. Pangalawa, gumastos ng 1.5. At pangatlo, 1.5 ulit. At ngayon mga idol, at nakita niya ang ating mga video na gumagawa tayo ng mga hindi nagtatouch. Kaya ito po yung diskarte natin ngayon. Tanggalin na po natin itong nilagay mga idol. Puro class A lang po kasi itong nilagay. Hindi po original. Kaya isang bagsak lang, goodbye kagad ang 2.5 mo. Ayan, tanggalin natin at naparami talaga ang dikit mga idol. Dahil class A po ito, kailangan ng maraming dikit dahil angat siya. So ayan, bago din natin mabalik ang original LCD, kailangan din natin linisin ang mga gilid-gilid mga idol. At merong mga basag-basag, kailangan natin matanggal. At yung mga dikit na sobra na natuyo, kailangan matanggal para yung LCD na original kapag ibalik natin ay madikit or magpit pa ng maayos. So ayan mga idol, sobrang lagkit na ng dikit nito mga idol, hanggang taas pa ilalim ang dikit niya. Paikot na yan mga idol dahil class A nga ang LCD at ang kailangan natin dito after natin matanggal, ibalik natin ang original LCD. So kailangan natin maikabit muna mga idol dahil may gagawin tayo dito para gumana ang touchscreen at sana mapagana din natin para least gastos ang may-ari ang original LCD kasi once na mahulog-hulog yan, hindi po talaga yan basta-bastang mababasa. Sobrang tibay niya at napakalinaw po ng display at yung pinaka-touchscreen napakadali na po magta-touch. At ayan mga idol, natanggal na po natin. At next step po gagawin natin, ilapat na po natin mga idol. So mag-apply muna tayo ng T7000 para sa LCD para diretso na po ang ating gawa. Kapag nag-touch na, diretso sarado na. At sana magawaan pa po natin ng paraan at panoorin nyo po ang full video repair nito kung paano ko ito ginawa. So basic troubleshooting lang po ang ginawa ko dito mga idol. Ayan, lagyan natin ng guma para matuyo ang dikit at yung LCD nakapited pa rin after matuyo. Habang ginagawa po natin ang touchscreen mga idol. So ganito po kasimple mga idol. Ayan, ito na po yung LCD niya. Meron ba daw itong isa mga idol doon na hindi lang niya nadala. Kaya ayan, napakalaki talaga ng gastos. At ito po yung diskarte na ginawa ko mga idol. Nasilip ko kagad ang sira. Ang pinakadulo kasi na connector yan mga idol, linya po yan ng touchscreen. Kapag kinakalawang na or kinain na ng tubig ang pinakalinya, hindi mo talaga yan matouch dahil sira na po siya at wala ng linya. Kaya ang gagawin natin mga idol, kaskasin po natin. Ayan, kitang-kita po yung pinakadulo ng connector nito mga idol. Ayan po yung connection ng touchscreen. Isa lang po ang maputol dyan, hindi na po yan magta-touch. Ayan, kinaskas ko po ang linya mga idol at buti na lang mayroon pa po siyang mga paa sa ilalim na pwedeng mapagkapitan ng jumper dahil lilinyahan natin yan mga idol. Ayan, kitang-kita na po. Kanina kalawang po yan ang isang linya. At next step natin, mag-apply po tayo ng jumper wire. So linyahan natin, missing line yung kinalawang kanina kaya hindi siya nagtatouch. At ayan, nag-apply po ako ng flux at hininang ko ang isang linya para malagyan ng tingga at para madali kumapit ang pinaka jumper wire. So isang linya yan mga idol sa pinakadulo. At ayan, ito po yung jumper na gagamitin natin. Maiksi lang mga idol. Isang linya lang po ang naputol pala dito kaya hindi nagtatouch. Ayan, so dito natin itap mga idol
idol sa pinakadulo po. Unang linya ng paa dito sa pinakakanan. At ayan, kumapit pa ang jumper wire natin. So kitang-kita naman po yung jumper natin, isang linya lang mga idol. Kung sa tingin mo, napakadali lang sana gawin at hindi po ginawa nito unang gumawa. At ayan mga idol, after natin na-tap ang jumper, itap din po natin doon sa flex sa unang paa din. Ang model po pala nito mga idol ay Samsung A22 4G. Parehas lang sila ng LCD ng Samsung A32 4G. Kung napanood mo ang video na to at may ginawa kang ganito na ayaw mata, pwede nyo po ito i-apply. At kung napapansin nyo mga idol, yung unang paa dito sa flex ay talagang kinakalawang din, kaya kinakaskasan ko din para kumapit ang pinaka jumper wire. Ayan, gumamit ulit tayo ng cutter mga idol. At ayan, after po natin nakaskas mga idol, nakita na po ang pinaghinangan. Ayan, mahalata mo talaga na yun po yung putol na linya. At ayan, hinangin natin mga idol at sana kakapit pa. At buti na lang, ayan mga idol, kumapit pa ang jumper wire. Ganun lang ang gawin mo mga idol. Unang paa doon sa pinaka LCD at unang paa din dito sa pinaka charging flex dahil connected po yan sa display at touchscreen. At ayan mga idol, testing na po natin at tingnan natin kung gumagana ba ang ginawa natin. Grabe, kung napapansin nyo mga idol, parang basic lang po ang ginawa natin. Pero kung hindi mo kabisado ang mga linya nito, papalitan mo talaga ng LCD dahil kapag pinalitan nga ng LCD ay nagtatouch siya. At ayan, nag-apply pa ako dito ng scotch tape para hindi magalaw-galaw ang jumper natin. At ayan mga idol, kitang-kita naman po ang ginawa natin. Isang linya lang po ang kinuha natin galing sa flex papunta doon sa LCD. At ayan, i-testing natin mga idol. At bago tayo magpatuloy sa video, shout out muna tayo rito. Ayan lahat at sa lahat po ng ating viewers na nanonood ngayon, shout out po sa inyong lahat at sa gustong magpa-shout out, comment po kayo sa video. At ayan, i-on natin mga idol at tingnan natin. So nilagay ko po ang back housing dahil nandoon po ang power switch niya. Hindi natin mapapower kung hindi natin ikabit dahil nakadikit nga doon sa pinaka back case. At ayan mga idol, tingnan na po natin kung magtatas na. At ayan mga idol, 100% nagawa po natin ng paraan. At grabe ang tuwa ng may-ari nito noong nakita niya na nagtatouch na. So inantay po pala ito ng may-ari mga idol nung ginawa ko ito. At ayan mga idol, ibalik muna natin lahat ng screw at tingnan natin kung mag-touch ba mamaya. So grabe ang pasasalamat niya dahil nahanap na daw niya ang makakagawa ng cellphone or LCD niya na gusto talaga niyang ibalik dahil nakailang LCD na nga ito. Hindi lang siguro 3 dahil ang sabi niya marami pa daw siyang iniiwan sa bahay. Ang dali daw talaga masira kapag replacement, lalo na kapag class A. Isang bagsak mo lang yan mga idol ay sigurado mapapaisip ka na naman na gagastos ka na naman. At nung ibinalik ko ang original LCD mga idol, ayan 100% talagang tested po ang ginawa natin. At kung naka-encounter ka mga idol ng mga ganitong problema, pwede nyo po i-apply. Ito po yung LCD na pinagpapalitan at yung urig niya ay nadali na natin 100%. Immortal na ang LCD nito.